Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Tatlo pong selebrasyon ng ating ipinagdiriwang ngayon. Una po yung pinaka-common sa lahat siguro. Ngayon, pinagdiriwang natin ang Mother's Day. Binabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang pagiging ina, ang lahat ng mga nanay, ang lahat ng mga bagong nanay, ang lahat na tumatayo bilang isang nanay. Binabati ko po kayo ng isang maligayang pagdiriwang ng inyong araw at nawa ang Panginoon ipagpatuloy na kayo'y pagpalain at bigyan ng kalakasan na inyo pong maisagawa ang inyong responsibilidad. Maraming salamat po sa pagiging isang instrumento at ehemplo sa aming lahat. Pinagdiriwang din natin sa simbahan natin ngayon ang solemnity ng Ascension of the Lord, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. At yung pangatlo, ipinagdiriwang natin sa araw na ito ang Communication Sunday. Mga kapatid, kapag po tayo ay umaakyat sa buhay, sa estado ng buhay, masasabi nating tayo ay nagtatagumpay, nagiging successful tayo. Kaya nga pag tayo ay umaakyat, ang sarap ng pakiramdam na masasabi nating naging matagumpay tayo. Sa pagdiriwang natin ngayon ng dakilang kapistahan na ito ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, ay hindi lamang yung literal na si Jesus umakyat sa langit, pero isa itong pagpapahayag na matagumpay na ang ating Panginoon. Nagtagumpay ang Panginoon sa kanyang misyon na tayong lahat ay kanyang mailigtas mula sa ating kasalanan at sa kamatayan. Nagtagumpay si Jesus na talunin ang kamatayan at ang kasalanan. Mission accomplished. Kaya po sa kanyang pagbalik sa ating Diyos Ama, ang Panginoon, tayo rin ay nais niyang magtagumpay. Hindi niya tayo hinayaan na magmukmuk lamang, na maging idol, na walang ginagawa. Kaya sa kanyang pagbalik sa kanyang Ama, ang Diyos ang nais niya maging successful din tayo. Na tayo rin ay umakyat paitaas, tayo rin ay umangat sa buhay. At paano ba tayo aangat? Ang bilin ng Diyos, kumilos. Marami sa atin ang hindi nagbabago ang kanilang buhay, ang takbo ng kanilang buhay kasi wala namang ginagawa. Tambay lang dito, tambay lang dyan. Walang ginagawa, hindi kumikilos. Kaya bakit marami ang naghihirap? Hindi lamang dahil sa korupsyon, hindi lamang sa imbalance na distribution of goods, pero sa palagay ko, dahil marami sa atin ang hindi kumikilos. Hindi nagbabago ang buhay, walang nangyayari, kasi hindi naman kumikilos, hindi naman gumagawa. Kaya ang Diyos sa kanyang pag-akyat sa langit, sa pagbalik niya sa kaharian, sa kanyang Diyos Ama, tayo ay kanyang isinugo. At sabi niya, go out to the whole world and proclaim the good news to all creation. Sabi ng Diyos, nagtagumpay na ako, kayo naman ang kikilos ngayon. Isinusugo tayo ng Diyos na kumilos. At sa palay ko, ito ang sekreto ng mga nagiging successful sa buhay. Sila ay gumagawa, sila ay kumikilos, sila ay nagtatrabaho. Kaya sa ating unang pagbasa ngayon, nakita natin na isinalaysay dito yung kaganapan ng pag-akyat ng Diyos sa langit. At sa bandang huli, sabi dito, nakatingala ang mga disipulo na pinagmamasdan ang kalangitan. Pero may dalawang anghel na
nagpakita sa kanila at tila ginising sila sa katotohanan. Kumilos kayo, huwag kayong magsitutunganga, huwag kayong nakatunganga lamang dyan. Kumilos kayo, gumawa kayo, sapagkat ang Diyos na umakyat sa langit ay babalik muli. Kaya huwag kayong patambay-tambay lamang dyan, kumilos kayo. Yan yung ang ipinaalala ng dalawang anghel sa mga alagad. Kaya napakahalaga na kung gusto natin umangat sa buhay, kung gusto natin umakyat din sa langit, ay napakahalaga na ikilos natin, isagawa natin kung ano yung bilin ng Diyos. Na ano ang kanyang bilin? Ipahayag natin ang mabuting balita. Na sana po tayong mga nabinyagan, hindi lang mga pare, obispo, ang Santo Papa, ang ipinagkalooban ng Diyos ng misyon na ito. May pahayag ang mabuting balita. Subalit lahat tayo nang tumanggap ng pagpapala, gawa ng sakramento ng binyag, ay isinusugo ng Diyos na ipahayag ang mabuting balita. Nawa tayo'y maging instrumento ng good news, hindi ng bad news. Pero bakit nga ba marami sa atin na hindi nagtatagumpay o ayaw kumilos sa buhay? Ayaw kumilos sa buhay dahil unang-una sa lahat, marami sa atin ang takot magkamali. Kaya ang pagkakamali ay isang parte ng ating buhay, that most of our lessons in life are produced or are coming from our failures in life, not from our successes in life. And so, let us not be afraid to commit mistakes because it is through our mistakes that we learn. Marami sa atin ang ayaw ng kumilos kasi nagkamali. Marami sa atin ang ayaw ng kumilos kasi natatakot na magkamali muli at maraming masaktan o kaya naman napagsabihin na, yan na naman, nagkamali ka na naman. O marami sa atin ayaw ng kumilos kasi natatakot tayo na baka tayo husgahan muli sa ating mga pagkakamali. Mga kapatid, huwag tayong matakot na magkamali. Kapag yung pagkakamali na yun ay itinutuwid tayo, kapag yung pagkakamali na yun ay ginagawa tayong mas mature sa buhay, kapag yung pagkakamali na yun ay tinuturuan tayo na maging mas maging responsable, huwag tayong matakot. We take all the lessons that we can have from our mistakes. Pangalawa, marami sa atin ang hindi kumikilos kasi masyado tayong naging dependent sa ibang tao. Kami mga bata ngayon, yung mga magulang parang habang natututo silang maglakad, napaka-overprotective. Ayaw madapa, ayaw magkamali ng bata, ayaw masugatan ng magulang. Minsan sa pagiging overprotective, ang mga bata hindi na marunong lumaban, hindi na marunong tumayo sa kanilang sariling paa. Lagi silang umaasa sa ibang tao. Kaya natatakot silang kumilos kasi kapag nawala yung kanilang inaasahan, yung tumutulong sa kanila, syempre hindi na sila kikilos kasi hindi nila alam ang gagawin nila. Napakahalaga mga kapatid na turuan din natin ang mga bata, yung mga anak ninyo na tumayo sa kanilang sariling mga paa. Huwag nyo silang ipamper masyado. Huwag nyo silang protektahan masyado. Pangalawa, matatakot kumilos yung iba kasi yung iba naman ay walang presence. Yung iba naman overprotective, yung iba naman absent sa kanilang paggabay sa kanilang mga anak. Na hindi marunong kumilos kasi walang naging ehemplo, walang nagpakita kung anong dapat gawin sa kanila. Absent, o yung tinatawag nating absentee parents. Hindi nila nakita, hindi nila nasaksihan sa kanilang paglaki yung kanilang mga magulang. Hindi nila nakita, nasaksihan yung mga dapat itinuturo o tinuro ng kanilang mga magulang. Kaya po naging natatakot silang kumilos. Panghuli po mga kapatid, marami sa atin ang takot kumilos, gumawa, kasi nga po marami sa atin ang hindi lang yung takot na magkamali,
Hindi lamang yung masyadong naging dependent. Yung iba sa atin, takot kumilos kasi marami sa atin yung nagmumukmuk sa kanilang kalungkutan. Yung bang nagkamali, sila yung nawalan ng minamahal sa buhay, ng inspirasyon. Nandun na lang nagmumukmuk, ayaw ng kumilos. Para bang wala ng panibagong buhay, parang wala ng pag-asa, parang wala ng bukas. Nagmumukmuk na lang doon, wala nang nangyayari, wala nang pagbabago sa buhay. Mga kapatid, marami sa atin ang hindi umaangat sa buhay, ang hindi kumikilos kasi nag-overstaying tayo sa kalungkutan. Hindi naman masama yung malungkot. Hindi naman masama yung mag-grieve. Yan ay mahalaga, pero yung manatili tayo ng sobrang tagal sa ating pagluluksa, sa ating kalungkutan, yun yung hindi maganda. Maraming gustong tumulong sa atin, pero kadalasan tayo din lamang po ang makakatulong sa sarili natin para tayo umangat muli, para tayo bumangon muli. Huwag tayong magmukmuk sa kalungkutan. Huwag tayong mag-overstaying sa problema natin, sa pagkakamali natin. Bumangon tayo at tayo muli aangat sa buhay. Mga kapatid, this is what the Lord wants us to do. He left us, He ascended to heaven because He has prepared us so much. And it's our time to share what we have received from God. Huwag tayong matakot kumilos. Ibahagi natin kung ano yung tinanggap natin sa Diyos. Ibahagi natin ng Diyos sa ating kapwa-tao ang mabuting balita. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.